Magandang araw! Sa video na to, gusto ko sanang i-share sa inyo yung naging experience ko na pag-stay ko ng 3 days and 2 nights sa Singapore. Dito nga pala ako sa SM Clark sumakay ng Clark Loop Bus papuntang Clark Airport. Bukod sa mabilis na ay napakamura lang. For only 49 pesos and 50 centavos ay makakarating na ako sa Clark Airport. Hindi lang pala Clark Loop Bus yung pwede kong sakyan dito. Meron din kasing Genesis Bus papuntang Clark Airport, diretso na. Saktong alas 8 ng umaga umalis kami at nakarating naman ako ng 8:45 sa Clark Airport. Wala pala akong dalang check-in luggage kaya naman dumiretso na ako sa immigration counter. Na-hold pala ako sa immigration counter ng almost 30 minutes dahil mag-isa lang ako umalis at wala akong kasama. Pero later on, pinayagan naman nila akong magbiyahe. Thank you, officers! Ang sinunod ko naman na hinanap after ko maipasa sa immigration ay ang terminal section kung saan magbabayad ng terminal fee. Nandun lang pala yun sa gilid ng isang restaurant na sikat. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay at sa wakas ay boarding ko na. Yun din talaga yung maganda kapag nakapaglaan ka ng sapat na panahon at oras sa iyong biyahe. Hindi ka nagmamadali at alam mo na wala ka makakalimutan. First time ko din palang sumakay sa airline na to at hindi ko rin in-expect na ganito pala siya kaganda sa loob. Ang saya ko lang din talaga ng mga oras na to kasi nasa window seat ako, hindi ko na kailangan magbayad ng extra para umupo dun sa gusto kong pwesto. Halos 4 na oras din yung naging biyahe ko mula Pilipinas hanggang Singapore kaya naman nakaramdam na ako ng gutom. Bumili pala ako ng bottled water sa loob ng airline. 60 pesos, medyo mahal pero wala naman akong choice. Dapat pala nagbaon na lang ako ng snacks or kahit sandwich man lang. Akala ko kasi hindi ako gugutupin sa loob ng 4 na oras. Cash lang pala yung tinatanggap nilang mode of payment dito. Hindi pwede yung card at hindi rin pwede yung mga wallet app. Medyo pricey din pala talaga yung mga presyo dito sa airline na ito. So hindi na lang ako umorder at doon na lang ako sa airport bibili at kakain. At pagkatapos ng halos 4 na oras na biyahe ay nandito na ako sa Changi Airport, Singapore. Hindi rin talaga ako makapaniwala na nakarating na ako sa airport na ito. Talagang pangarap ko tong puntahan eh. Hindi ako aalis sa airport na ito hanggat hindi ko nakikita ang rain vortex ng Changi Airport. So from Terminal 4, sumakay naman ako ng free shuttle bus papuntang Terminal 1 para makita ang rain vortex ng Singapore. Dito pala ako sa unahan ng bus sumakay at tumayo para makita ko yung ganda mismo ng airport. Sobrang linis talaga, worth it talaga yung pag-visit dito. After 10 to 15 minutes, nakarating na rin ako ng Jewel Changi. Ngayon ko lamang din napansin na nasa loob pala ito ng mall at medyo marami palang tao dito dahil weekend siguro. Ang ganda talaga palang panoorin yung rain vortex nitong Changi Airport. Very refreshing at ang daming tao, siguro maraming gustong mag-relax dito. Akala ko nga kailangan ko pang magbayad ng extra pero free lang pala. Tingnan mo, sobrang ganda, 'di ba? Pagkatapos ko ngang bisitahin yung rain vortex ay kailangan ko naman sumakay ng Terminal 3 para makapunta naman ako sa aking hotel. Bawat lingon ko nga dito sa airport nito, sobrang dami kong nakikita. Dito pa lang talagang sulit na yung first day ko. At eto na nga, nakarating na nga ako ng Terminal 3 at dito kailangan ko nang sumakay ng Skytrain number 3 para makapunta sa hotel ko. Dito na rin pala ako bumili sa loob ng airport ng tourist pass, yung good for 3 days. Dito mabibili yun, oh.
Sa mga oras na to, nandito na ako sa Lavender Station. Dito rin kasi malapit yung hotel ko, kaya naman dito na rin ako bumaba. At dahil nagutom na rin ako sa biyahe ko, kumain muna ako sa hawker center na ito. My first meal of the day is Hainanese chicken. Super sarap talaga. Ito nga pala yung hotel na tutuluyan ko for 3 days dito sa Singapore. Napakalapit lang nito sa metro station at very accessible din. Opposite nito ay 7-Eleven naman.